people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre, happy Saturday po sa inyong lahat. Gusto kong magpasalamat kanina doon sa nagla-live ako kasi nawalan kami ng internet. Pero nakaabang pa rin sila ng bonggang-bongga sa aking pagbabalik. So maraming salamat. Na-appreciate ko po talaga sa mga nakatutok doon. Kahit konti lang kayo, pero yung suporta ninyo kay Mama Sam Vlog, yun yung naramdaman ko na 100% talaga. At maraming salamat. And then, ayun nga, syempre marami tayong chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, Mama Sam, anong masasabi mo? Mr. Philippines first runner-up dito sa Man of the World. Tingin mo, Mama Sam, siya nga dapat ang manalo ng Man of the World ngayong taon na to? Well, ang masasabi ko, si Mr. Philippines talaga namang from the beginning pa lang, sabi ko nga napakagwapo at talagang masasabi ko palaban din si Mr. Philippines dito, si Kenneth. At naniniwala ako na malayo ang mararating talaga ni Kenneth. Sinabi ko naman niya sa mga vlog ko, di ba? At sabi ko nga, possible na mag-last to standing din talaga dito si Mr. Philippines at saka si Mr. Venezuela. Pero parang feeling ko ang mananalo ay si Mr. Venezuela. So ako para sa akin, siguro hindi lang time pa ni Kenneth para makakuha ng corona dito sa Mr. Man of the World. Pero nandoon na naniniwala naman ako na inilaban niya ang Pilipinas. At syempre kay Mr. Venezuela naman, syempre congratulations. From the beginning, nakitaan na natin talaga ng potential na baka ito nga ang mag-Man of the World. Kasi bukod doon sa napaka-cute na, napaka-bait pa. So sobrang na-follow ko siya sa social media. Sobrang ang bait-bait niya. And then si Kenneth naman, parang feeling ko, time will come, magiging Mr. title holder ka din. So, sabi ng gano'n, paano daw pag sumali daw siya sa supranational? To be honest, ako, pag sumali siya sa supranational, kaya niya mag-top 5. Pero siguro sa manha, ayon, doon, baka mag-title to. So, yon. So, good luck. Sana makita pa natin si Kenneth sa entablado ng male pageant and laban lang. Diba? So, napakagaling at napakahusay naman talaga ni Kenneth. So, ako para sa akin, yung ipinakita niyang galing dito sa Mr. Man of the World, panalo naman yon. At kahit first runner-up ka, panalo ka naman sa puso ko. So, yan! So, congratulations, Kenneth, sa ating Mr. Philippines, Man of the World. So, yon talaga naman, tinutukan niya ng madami kagabi at inabangan ng bonggang-bongga. Pero huwag kayong mag-alala, marami pa tayong mga candidate sa male pageant ang inaabangan natin. Syempre sa Supranational, Mr. Supranational, nag-second runner-up na tayo. Sa Manha, naging second runner-up tayo. Sa Man of the World, first runner-up. So, ibig sabihin, papunta na tayo doon sa title. So, inaabangan naman natin ang Mr. World, at saka Mr. International, at saka Mr. Global. So, yon sila pa yung magkukumpit ngayong taon na to. At abangan natin kung ano ang mararating ng mga pambato natin. So, ngayon pa lang, congratulations na. Alam ko, talagang makakarating yan sa dulo ng laban. I think nga si Mr. World, baka nga mag-title tayo dito. And then si Mr. Global, nakita naman natin na may charm din. At saka ang ating Mr. International. So, kaabang-abang. But sa mga naka-runners up na, congratulations. So, yon. At ito ang sumunod na chika, Mama Sam. Maingay na pinag-uusapan ngayon sa social media, Jasmine Omay. Baka daw i-appoint ng Miss Grand Philippines. So, marami nga nagsasabi ngayon na si Jasmine Omay nga daw ang baka ipadala natin sa Miss Grand. Kasi nga itong si Jasmine Omay ay huling pageant niya na pala to. So, kung akong tatanungin mo,
Pwede, bakit hindi? Maganda naman si Jasmine Omay, may ibubuga naman yung beauty niya. So, kailangan lang niya siguro pagandaan ng bonggang-bongga ang Miss Grand Philippines. Pero, ang tanong, wala na nga bang magiging Miss Grand Philippines competition? So, paano na si CJ Apiasa, di ba? Nag-apply nga to bilang Miss Grand candidates ng Miss Grand Philippines. So, ano ba talaga yung totoo? So, hindi pa natin alam. Abangan natin. Baka ilalaban si Jasmine Omay sa ibang pageant, pero hindi sa Miss Grand Philippines. So, yon. Kasi, yung mga naglalabasan kasi Miss Grand Philippines daw siya ilalaban. Kung ako tatanungin mo, bakit hindi? Mukha namang may laban din naman si Jasmine Omay sa Miss Grand, di ba? So, yon. So, good luck at then, abangan natin yung mga update dyan sa Miss Grand very soon. So, malalaman natin yan kung ano ang magiging desisyon ng organization natin. Kung magkakaroon nga ba ng Miss Grand Philippines o si Jasmine Omay na ang ilalaban. At eto nga sumunod na chika, no parade para sa Miss Supranational. So, hindi nga magkakaroon ng homecoming parade ang bagong winner ng Miss Supranational from Indonesia. So, ang chika ko dyan ay bakit? Di ba? So, bakit hindi magkakaroon ng homecoming? Eh, di ba? Gustong-gusto nga nilang manalo sa international pageant. So, bakit tinuturing ba nilang mababang pageant lang ang supranational? Kaya hindi nila bibigyan ng homecoming parade. Eh, di ba nga, iniimbitahan nga nila yung mga reyna na nananalo dito sa supranational. Ngayon, walang pa homecoming parade. Nakakaloka, no? So, yon. So, mukhang hindi sila proud. Charot! So, yon. Nakakaloka. At, syempre, mas nakakaloka bagong pambato ng Japan sa Miss Universe. Mama Sam, tingin mo, oobra ba ang beauty niya sa Miss Universe? Depende, syempre. Depende yan sa ipapakita niya sa entablado ng Miss Universe. So ako para sa akin maganda naman at wala naman ako nakikitang malido sa kandidata nila ngayong taon na to. Parang feeling ko naman kaya naman sumabay ng bonggang-bongga sa kompetisyon. At abangan natin kung ano ang magiging eksena niya sa laban niya sa Miss Universe. But ako para sa akin, kamukha niya yung yaya ni Piolo Pascual, yung nag-artista na rin, no? So, yon. So, hindi ko naman sa dinidiscriminate, ha? Pero hawig niya, magkahawigan siya doon. Nakalimutan ko yung pangalan nun eh. Pero hawig niya. So, yon. So, ibig sabihin, yung yaya ni Piolo ay pang hindi naman yaya, PA ni Piolo, pang pang Miss Universe na rin yung beauty. O, di ba? So, yan. At syempre, speaking of beauty, Mama Sam, anong masasabi mo sa pambato natin sa Miss Charm? Ay nako, yung pambato natin sa Miss Charm, nakita ko yung mga bagong photos nila na nirelease ngayon sa social media. Ang ganda-ganda niya. Diyosang-diyosa ang dating. So sabi ko nga, ay nako, mukhang talagang malakas ang laban natin sa Miss Charm at talagang umaarangkada yung ganda niya. Actually, mas gumanda siya ngayon. Mas parang nagkaroon siya ng laman after ng Miss Universe Philippines, no? So, sabi ko nga sana makaariba. So, ngayon, lumalaban siya sa botohan. Nasa top 3 tayo ngayon sa botohan. Sana magtulong-tulong tayo mga Pilipino na magbayanihan para sa ating pambato sa Miss Charm. Kasi, pag nanalo siya sa botohan, automatic nasa top 5 na siya. O, di ba? So, yun. So, good luck sa ating pambato. I hope na malayo ang marating niya sa competition ng Miss Charm ngayong taon na to. Ako masasabi ko, eto naman talaga si Kayla Carter ay may laban naman. Sa totoo lang, mapaghandaan lang ni Kayla talaga yung pasarela niya ng bonggang-bongga. Ay nako, kakabugto. So, yon. At ito ang sumunod na chika, Mama Sam. Michelle Arceo, tingin mo Mama Sam, lalaban ba ng Miss Grand ngayon taon na to? Actually, sabi nung nanay niya, parang hindi daw muna. Pero, nakita ko naman sa social media niya na nagpaparamdam nga itong si Michelle Arceo na parang feeling ko kakabog. Kasi yung mga bagong post niya, ay nako, talaga namang paandar. Pero, syempre, hindi natin alam kung ano nga ba ang magiging eksena niya. At kung ito nga ba ay sasali, so abangan natin. Mukhang pa-surprise. Pero alam mo, gandang-ganda talaga ako dito kay Michelle Arceo. At parang feeling ko, alakas na laban natin sa Miss Grand kung mananalo to. So good luck kay Michelle Arceo, no? At ito pa, magta-try uli, second time around,
si Nika Douglas, second time para sa Miss Universe Nigeria 2024. Mama Sam, tingin mo, siya na kaya ang tatanghaling bagong Miss Universe Nigeria? To be honest, ako excited ako. Naging top 5 to dito sa Miss World, di ba? Nung panahon yata 2019, kung di ako nagkakamali. And I hope na sana siya na ang manalo. Nakakatuwa kasi parang hindi nga tumitigil yung kanilang yung determinasyon niya, hindi tumitigil na i-try, di ba? Dito sa Miss Universe. So mali ninyo itong pangalawang pagbabalik niya ay i-bless na siya ng bonggang-bongga at manalo siya ng Miss Universe, no? So yun, so ako gusto ko makaariba siya ng bonggang-bongga. Kasi nakikita ko na malaki yung chance nito at magaling din to at sobrang panalo din naman talaga pagdating sa eksena, no? So, good luck sa kanya. At para sa sumunod na chika, Mama Sam, dalawang manalo kaya sa Miss Universe at saka sa Miss Cosmo ngayong taon na to. Yung mga manalong pambato natin kahit kailan naman ay talaga namang palaban yan. So, yon. So, ako para sa akin, syempre si Miss Bulacan, ayan katulad ng sinasabi nila Michelle D, nila Janine Togonon, may laki yung tsansa na malayo ang marating dito sa Miss Universe. At kahit din naman ako, naniniwala naman ako sa kakayahan ni Chelsea Manalo. Syempre she's Miss Philippines, kailangan natin suportahan ng bonggang-bongga. And then, ayun nga, abangan natin kung ano ang magiging eksena niya. Pero syempre, kung ang Indonesia may ginugol silang mga corona, tayo din naman ay ginugol din natin na maka-place at talagang marating niya talaga yung dulo ng competition ng Miss Universe, di ba? So yun, so alamin natin yan sa paghahanda niya, sa mga darating na araw, kung ano nga ba ang pasabog ng isang Chelsea Manalo dito sa Miss Universe. Ngayon, medyo unti-unti na talagang masasabi ko, nako, may laban naman talaga tayo, di ba? At laban lang, good luck. So, maganda yung ino-offer natin dito sa Miss Universe and I hope talaga na makarating siya sa top 5. So, kung nakaraan, top 10 ngayon, parang feeling ko kaya naman niyang mag-top 5. Ikaw ba, naniniwala ka ba na kaya niyang mag-top 5 sa Miss Universe? So, abangan mo yan. And then, of course, eto naman si Atisa Manalo ay gumagawa na ngayon ng kanyang paghahanda para sa laban niya sa Miss Cosmo at nakita nga natin na talaga naman nag-charity work na ang lola mo. So maganda yon yung tumulong siya sa nabagyuhan, napakaganda niyang action kasi syempre hindi lang siya salita, ipinapakita niya rin sa gawa. O, di ba? So yun ang maganda dito kay Atisa Manalo. Talagang may puso, talagang true queen at totoong reyna talaga. At sa Miss Cosmo, sabi ko nga, Diyos ko, talagang sana walang imposible na tayo ang manalo ng Miss Cosmo. So, i-Diyos natin yan dahil wala namang imposible sa itaas. So, naniniwala ako na kaya ni Atisa Manalo na maiuwi ang corona ng Miss Cosmo ngayong taon na to sa ating bansa. Isa siya sa mga masasabi kong sure win candidates. Di ba? So, yun. Kayo ba guys? Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!